Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Okay, ang isahin po natin sa umaga nito ay The Habit. Hindi po ito yung The Hobbit na pelikula. Ito po yung habit na dapat nasa atin sa bawat araw ng ating buhay. Subalit, mayroon po dalawang klase ng habit. Ano po ba yung habits? Sa Tagalog, yung nakagawian, nakasanayan. So, meron po tayong good habit, meron po tayong bad habit. Okay. Bilang pambungad, sabi po sa English Dictionary, a habit is a routine of behavior that repeated regularly and tends to occur subconsciously. Sangayon po sa definition naman ng mga psychologists, a habit is more or less fixed way of thinking, willing, or feeling acquired through previous repetitions of a mental experience. At sangayon po sa Wikipedia, habit formation is the process by which a behavior through regular repetitions becomes automatic or habitual. So sa totoo lang po mga kapatid, sinasabi ito, we are a creature of habit. Yung ating buhay ngayon ay produkto ng ating habit o mga bagay na nakagawian o nakasanayan. Tanda-tanda ko po ito. 1982 hanggang 1985 nakatira po ako sa bahay ng kapatid ng akin, sa kapatid ko sa Manila. Doon sa tapat ng kwarto na aking tinutulugan, pagbukas ko ng pinto, mayroong poste at mayroong salamin. So for the past 3 years na nakatira ako doon, everyday tingigising ako, pagbukas ko ng pinto, lalapit ako, itinang ko yung mukha ko, magsusuklay ako. Hanggang sa umalis na po ako doon, natira ako sa Port Bonifacio nung ako pumasok sa Philippine Army. Later, natira ako sa May Vito Cruz, doon po sa Sports Center o sa Philippine Sports Commission. Noong pong 2014, 2 taon nang nakalipas, natira po ako ulit sa Manila, doon sa bahay ng aking kapatid for more than 1 month. Almost 2 months. Hindi ko alam kung bakit, pero pag bumising po ako doon sa bahay nila, pagbukas ko ng aking pinto, ano ba gagawin ko? Pupunta ako doon sa harapan nung kwarto ko, nung pinto na mayroong poste, at pagkatapos ko, haharap ko sa salamin. Ang problema, wala na yung salamin. Pero for about a month, kahit wala yung salamin, nakaharap ako dun sa poste na, nagsusuklay pa rin ako. Habit. So yun po kasing habit, yung nakasanayan natin, sa totoo lang, pagka talagang yun ang regular na naging paraan ng iyong pamumuhay, hindi mo na pinag-iisipan eh. Automatic na lang ginagawa mo. So maaaring ito yung magandang gawain, maaaring ito yung mapangit na gawain. Pero ito isang bagay na ginagawa mo, maski hindi mo pinag-iisipan kasi yung subconscious mind natin nagtutulak sa atin para gawin yung isang bagay na nakasanayan na natin. Magiging mabuting masama. Ang tanong, mga kapatid, ano ba yung ating mga bad habit? Diba? Ano yung mga pangit nating pag-uugali o mga nakasanayan? Bad habit ba natin na sa harapan ng publiko, gawin natin itong bagay na to? Pero maraming gumagawa niyan. Diba? Kaya minsan pag nakakita tayo, sinasabi natin, nakontak mo ba? Kasi dumadayan. Diba? Nakontak mo ba? O anong habit meron pa tayo? Diba? Ang problema nito, hindi lang natin ginagawa ito, yung tayo yung nakatago. Minsan nakaharap tayo sa tao, hindi natin iniisip kung ito ba'y nakakahiya, ito ba'y iskandalo. Merong isang lalaki, sabi niya dun sa kanyang kaibigan, pare, brinake ko na yung girlfriend ko. Sabi nung pare, bakit mo brinake? Napakaganda no? Pare kasi, kahit sa publiko, lagi niya kinakagat niya kuko niya. Yun lang ba naman? Bakit naman bebreakin mo yung kinakagat lang pala yung kuko? Hindi lang pare ganun eh. Yung kuko sa paa. Bad habit. So ito marami tayo nakakita. Ito na yan sa eskwelahan lang, yung mga sa dalawang second year.
second year student ko na babae. Maya't maya, kinuha ko na nga yung salamin eh. Sinuli ko lang, sabi ko, ulitin mo ba yan? Dadalhin dito sa principal's office. Maya't maya. Hindi naman maganda. Hindi naman nababago yung mukha. So ano pang bad habit? Eto, mas bad habit ito, nalagay ito sa news. Okay? Isang lalaki na sumakay sa train at habang nagbabasa ng kanyang newspaper, ay nagtututbrush. Bad habit. At minsan hindi natin masasabi na, oh, ito good habit ito ha. Maganda itong ginagawa ko. Okay, maganda yung ginagawa mo pero hindi sa tamang panahon at hindi sa tamang lugar. Bad habit pa din. Diba? So isipin, masipag ka pero hindi magandang habit. So mga kapatid, sangayon po sa Jeremiah chapter 13 verse 23, sabi dito, can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then may ye also do good that are accustomed to do evil. Yung unang sinasabi po, can an Ethiopian change his skin? Yung Ethiopian po, ito po yung mga nasa Africa. Black skin. So, hindi na mababago yun kasi yun ang kalikasan mo eh. Can a leopard change his spots? So alam natin yung leopard, eh meron siyang bilog-bilog na itim. White siya na may bilog-bilog na spot. So nilikhasan ng Panginoon na gano'n. Yun ang kanyang kalikasan o kanyang nature, hindi naman mababago yan. Kaya sabi kayo, magagawa ba kayo mabuti? Kayo na nasanay na gumawa ng kasamaan. So ito pong salitang accustomed actually is a habit. Isang bagay na nakasanayan natin. Sangayon po sa Romans chapter 3 verse 23, sabi, for all have sinned and come short of the glory of God. Ibig pong sabihin, lahat tayo nagkasala at hindi nakabot sa pamantayan ng Diyos. Nasanay tayo sa kasalanan, kaya gumagawa tayo ng kasalanan. Ito po, kapag ka nasanay ka, ang isang tao na nasanay sa paggawa ng kasalanan, kapag kasama niya yung mga kasalanang taong gumagawa ng katulad ng kanyang ginagawa, yun ay normal eh. Diba? Pag nakakita sila ng gumagawa ng mga mali, sa kanilang pananaw, yun ang abnormal. Bakit? Sanay ka na sa mali eh. Ang tanong ko sa gumagawa ng tama, naku, napaka-weirdo naman yan. Napaka-old-fashioned naman yan. Out of this court yan. Diba? So yun ang accusation ng mga taong nasanay sa mali. Bakit? Mali kasi kinasanayan mo eh. At anumang habit yan, basta nakasanayan mo, yan ay yung tama sa'yo. At lahat ng kontra o salungat doon sa habit na nakasanayan mo, sa'yo, yun ang abnormal, yun ang mali. Pero yun po ang katotohanan. So, meron po tayong tatlong punto sa ating unang bahagi, the enslaving power of bad habit. Ang makapang-alipin na kapangyarihan ng masamang nakasanayan. A bad habit leads to corruption. Sangayon po sa 1 Samuel chapter 2 verse 13, 15 and 22, sabi po dito, and the priest's custom with the people was that when any man offered sacrifice, also before they burnt the fat, the priest's servant come and said to the man that sacrificed, give flesh to roast for the priest, for he will not have sodden flesh of thee, but raw. Now Eli was a very old man, or old and beard, heard all that his sons did unto all Israel, and how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. So ano po yung background ng story? Si Eli ay isang saserdote sa Israel. Meron siyang dalawang anak, si Hophni at si Pinehas. Nakatulong niya sa gawain ng tabernacle o sa pag-worship sa Panginoon. Pero ito pong dalawang anak niya ay nasanay sa kasamaan. Na humihingi sila ng mga inaari na hayop at sabi na, kailangan hilaw ang ibigay mo, o luto ang ibigay mo sa amin. At yan ay bahagi ng pagkain ng saserdote. Pero ang totoo, pinupulutan lang nila. Hindi nila ginagamit para sa serbisyo ng Panginoon.
Hindi din ito inutos sa Bible para gawin ng mga tao na sumasamba sa Diyos. Ito'y karagdagan nilang inutos sa mga tao. Bakit? Nakasanayan eh. At sabi dito, hindi lang ito, sabi dito, and how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle. Ibig ko sabihin, merong mga kababaihan na nagtumutulong sa gawain sa tabernakulo, nakikipag-sex sila. Alam natin, alam ng pag nila, na ito talagang napakasamang gawain. Hindi ito gawain ng Kristiyano. At kahit sa maraming mga hindi Kristiyano, hindi rin ito ginagawa. Pero ito yung isang bagay na nakasanayan, na hindi na napigilan nung kanilang ama na saserdote na si Eli. Hindi natin alam kung ito'y kulang sa pagkadisiplina o talagang ayaw lamang magpadisiplina. Pero dapat sana bilang isang pinuno ng pananampalataya sa bansang Israel, si Eli, hindi niya binigyan anumang responsibilidad yung anak niya sa gawain ng Panginoon na alam niya na ang mga anak niya ay laging gumagawa ng kasamaan. Dinudungisin nila hindi lamang ang tabernakulo, kundi pangalan ng Panginoon. Bakit? Dahil sa kanilang nagawa o ginagawang kasalanan. So habit leads to corruption. Question, why do we do bad habit? Ba't nga ba natin kasi ginagawa? Okay. Etong dahilan. Bad habit is easy and convenient. Yung kasi madali eh. Yung kasi yung masarap eh. Yung kasi yung convenient eh. Second, it gives pleasure temporarily but pass. Ang ginawa mo, sumasaya ka, sumasarap pakiramdam mo, gumagaan ang kalooban mo, kaya lang, once tapusin mo yung natapos na naman, wala na, balik ka naman sa dating buhay mo. Walang nababago sa'yo. Yung kaprasong kasiyahan na. And thirdly, it doesn't stress us to think. Hindi mo kailangan mag-isip ng malalim. Hindi mo kailangan mag-concentrate at mag-focus. Dahil ayaw mo nun eh, kasi mahirap yun eh. So kaya tayo gumagawa ng bad habit. Sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Ang isang taong nabubuhay sa kasiyahan, bagamat siya nabubuhay, pero siya patay. Ibig sabihin, patay siya sa harapan ng Panginoon. Dahil hindi tayo nabubuhay sa ayon sa kalooban ng Diyos. Second, habits or habit leads to slavery or addiction. John chapter 8 verse 34, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Siya na gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Sabi po ni Ovid, the Roman poet, nothing is stronger than habit. Sabi po ni Dr. Samuel Johnson, the first man to make our English dictionary, says, habit are chains that are too small to be felt until they are too strong to be broken. Ang sabi naman po sa isang old Spanish proverb, habits begin like threads in a spider's web, but end like the chains in a prison. Sa France, mayroon pong pangalan na Bastille Prison. Nung gigibahin po itong prison na ito, isa na lamang yung nakakulong. So dahil gigibahin na, at matanda na itong taong ito, wala namang magagawa ng masama para sa kapwa niya, binigyan na sa kalayaan. Pero sabi ng taong ito, hindi, ibalik niyo ako sa aking kulungan. Sa kulungan kong madilim. Sa kulungan kong marumi.
Sa kulungan kong mabaho. Sa kulungan na ako lang ang nag-iisa. Ayoko lumabas doon. Wala na akong pamilyang uwian. Wala na akong pamilyang pupuntahan. Wala na akong bagay na anumang magagawa sa mundo. Doon na lang ako hanggang ako'y mamatay. Bakit dinesisyonan ng taong yun na siya manatili sa bilangguan? Habit. Mga kapatid, ito po yung kasalanan kasi ganun Pag nasanay ka na, kahit may kalayaan na, ayaw mo pa rin. Nag-enjoy ka na ron, ayaw mo na mabago, ayaw mo may mababago sa'yo. Kaya nga sabi, people hates change. People resist change. Bakit? Meron ka na kasing pattern sa buhay mo na nakasanayan. Ang problema, hindi tama yung nakasanayan. So habit leads to slavery or addiction. Bad habit is a sin of reluctance. Ano yung reluctance? Yung pagiging relax. Ito po, ang pamimili natin comfort zone versus disciplined life. So yung bad habit, gusto natin lagi nasa comfort zone. Ayaw natin na natitilag, natitigatin, nahihirapan, nababago yung gusto natin gawin. Kung ano yung napasimulan, yun na yun. Dito na ako na pinanganak, dito na ako mamamatay. Ito na yung aking nakasanayan, ito na ako nung ikamamatay ko. My will versus God's will. What I want versus what God wants. What I like versus what is right. Sabi po, laziness is nothing more than the habit of resting before you get tired. Yun daw katamaran ay walang iba kundi yung nakasanayan mong mamahinga bago ka mapagod. Pero nangyayari yan. Hindi lang sa hindi mananampalataya, maging sa mga Christians. Okay. Marami po tayong pwedeng gawing example. Ito na lamang po. Gawin natin example. Maglaro ng video game, magbasa. Unang tanong ko sa inyo, ano masarap gawin? Maglaro o magbasa? Saan ka nag-iisip ng malalim at nagko-concentrate kang maigi ng focus ng iyong attention? Sa paglalaro o sa pagbabasa? Ano yung higit na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, yung pansamantalang kasiyahan? Yung epekto habang ginagawa mo yung laro o yung epekto habang kayo nagbabasa? Lalaro, di ba? Pero ang tanong, pagkatapos mo maglaro, ano na epekto sa'yo? Pero ang tanong, pag ikaw natapos magbasa, anong epekto sa'yo? Nakabasa ka na, maghapon, lumipas, 2 araw, 1 linggo, yung binasa mo, nasa iyo pa rin Di ba? Yung joy, nung epekto, nung ginawa mo, nasa iyo pa rin. Nagkaroon po ako dati ng bagong cellphone. Hindi naman siya, hindi pa kasi uso nun yung touchscreen. Meron siyang laro. So nung matutulog na ako, matutulog ako maaga, 10 o'clock, dahil bukas ng umaga kailangan mag-workout ako. So ang ginawa ko, tinitingnan ko muna, ano ba yung mga feature mayroon dito? Kaya nakita akong laro. Sabi ko, ba, okay ito kaya kong laruin ito. So nilaro ko. Inabot ako 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock. Tapos tinignan ko yung relo, ay 1 o'clock na. Ang bilis naman, mali ba yung relo ko? Hindi ka man lang nainip, nag-enjoy ka kasi. So, nag-decide na lang din akong patayin kahit hindi pa ako inaantok. Yung iniisip ko magpapaantok sa akin, yun ang gumising sa akin. So, nagising ako ng late, hindi ako pang-ensayo, then the following night, start again. Inabot na naman ng 1 o'clock. Hindi naman ako pang-ensayo. Then start again. Inabot ng 1 o'clock, hindi naman pang-ensayo. Tapos, ang sama ng pakiramdam mo buong maghapon. Wala kang sigla. At iisip mo, wala kang proper concentration kasi pwede kayo. Alam niyo ginawa ko? Binura ko yung games. Dahil alam ko, gagawin akong alipin ito. Sisirain yung aking kaisipan. Sisirain yung aking buhay.
Sa totoo lang, maraming mga estudyante ngayon, yan eksakto nangyayari. Isipin mo, 12 to 1, matutulog sa school, matutulogin sa school. Tapos may klase kung 1 o'clock, gusto matutulog pa rin. 12 to 1, break sila, pwedeng lumabas at mag-CR. Pero, pagdating ko, at saka doon magpapaalam mag-CR. 4 o'clock, labasan ng eskwela, bibigyan mo ng assignment. Pero pagdating ko, doon palang gumagawa ng assignment. Kulang ba oras? O sobra lang yung maling activity? Bad habit. So, madaling pasimulan. Ito, mahirap. Pero saan tayo may pakinabang? Sa good habit. Ano ba sumisira ng buhay natin? Bad habit. Sabi nito, bad habits are like a comfortable bed. Easy to get into, but hard to get out of. Madaling pumasok, mahirap lumabas. Enjoy ko na kasi. Okay? Sa totoo lang, yung kasalanan, kaya hindi mo gagawin yan kung walang enjoyment niya. Kaya mo ginagawa niya kasi merong enjoyment. But only for a season. Only for a short time. Pagkatapos pag gumanti na siya, yung result niya, effect niya sa'yo, doon mo nakita lahat ang problema. So letter C, habit leads to self-destruction. So una, corruption, sisirain yung isipan mo. Second, is slavery, magiging form of addiction na maraming bagay na gusto mong gawin, hindi mo na magawa kasi yun lang lagi mong ginagawa. And third, self-destruction. Ito yung tinatawag na self-induced misery. Ibig sabihin, hindi naman miserable ang buhay mo eh. Ikaw na nagpapamiserable. Bakit? Dahil doon sa habit na create mo sa buhay mo. Tapos minsan, sisisihin mo yung kapitbahay mo, yung asawa mo, yung pamilya mo, yung magulang mo, yung Pilipinas, yung presidente. Kaya nagka-aleti-leti yung buhay ko kasi ganitong buhay dito, ganitong nangyari dito. Pero tayo gumagawa, nag-create ng ating buhay. Naalala ko yung sabi ni Chuck Swindoll, sabi niya, you can have the set of worst parents in the world, but your future is entirely dependent on your decision. Pwede kayo nandun na sa isang pinaka-pangit at mababang uri ng ekonomiya ng isang bansa. Pero yung tagumpay mo, kabiguan mo, depende pa rin sa decision mo. Hindi natin hinihintay na maging masaya. Gagawa tayong paraan para maging masaya. Hindi natin hinihintay na tayo magtagumpay. Haharap tayo ng paraan para tayo magtagumpay. At para mangyari yun, we have to create a good habit. Pero nangyayari, self-destruction. Sa 1 Samuel 4:16, 17 and 18, sabi po dito, and the man said unto Eli, I am he that came out of the army, and I fled to the day out of the army. And he said, what is there done, my son? And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistine, and there hath been also a great slaughter among the people. And thy 2 sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken. And it came to pass when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died, for he was an old man and heavy. Sino pong tinutukoy dito? Si Eli. So nagkaroon ng digmaan sa Israel, sumugod yung army ng Israel, at pagkatapos may bumalik na army na nabuhay, at sabi kay Eli, maraming patay ng mga Israelita. Ako lang yung nakaligtas. At gusto ko lang i-report sa iyo na yung 2 anak mo, patay din. At yung kabanantipan, yung Ark of the Covenant, nakuha ng mga kaaway. Anong nangyari kay Eli? Hindi matay siya, tumama yung batok niya, nabali yung leeg niya, namatay siya. Namatay yung 2 anak niya.
Dahil sa kasalanan, dahil sa maling habit, at namatay din siya dahil sa nasawata yung kanya anak. So it leads to self-destruction. Marami naghihirap na tao hindi dahil sa pinabayaan ng Panginoon, kundi dahil sa nagpabaya sila sa sarili nila. At kung susuriin natin mismo yung sarili natin, buhay natin, ano yung mga nangyayari sa buhay ko? Makikita natin hindi naman problema na dulot ng ibang tao eh. Hindi naman problema ang ibinigay sa atin ng Diyos eh. Hindi naman problemang yung diablo inatake tayo eh. Gumawa lang tayo ng maling desisyon. At yung desisyon na yun, yung pinanghawakan natin, pinirindigan natin, araw-araw ginagawa natin. So maraming mga tao, nangyayari, lalo na sa droga, sa bisyo, sa alak, sigarilyo, ang babae, palalalaki, at maraming pang iba. Tapos sisihin nila, magulang nila, pamilya nila. We make our own decision. Wala tayong pwedeng sisihin. We are responsible for our own action. And we'll always suffer the consequences of our wrong decision. Alala ko yung sabi ng tatay ko. Alam mo yung mga pulubi? Ang problema yan, hindi kahirapan eh. Alam mo ang problema ng pulubi? Kasama ng pag-ugali. Wisdom na natutunan ko sa tatay ko. Sabi ko, bakit naman? Kasi sabi niya, ito bang pulubi na to? Walang anak, o walang asawa, walang pamilya, walang kamag-anak? Meron yan. Hindi naman sumugot yan parang kabuti lang eh. Merong pinanggalingan yan. Kung yan ay matino at mabuting tao, hindi pa babayaan niya ng mga pamilya niya. May mag-aasikaso dyan. May point ba? Di ba? So bakit nagkakaganyan? Dahil pwede sila magtrabaho, kaya nila magtrabaho, ayaw nila magtrabaho, gusto nila pinagtrabahuhan ng ibang tao. Di ba nagtataka sa Pilipinas, pag fiesta? Kung saan-saan ang gagaling yung mga pulubi, naiikot yung buong bayan, buong maghapon. Minsan merong isang pulubi nagpunta sa amin. Pwede bang humingi ng konting pagkain? Dalawang supot na malaki yung dala niya. Sabi ko, Inang, marami na kayong dala. May frigidaire po ba kayo sa bahay? Wala. Naku, Inang, may kasama po ba kayo sa bahay? Ako lang. Naku, Inang, ako, mapapanis lang yung dami na yan. Hindi niyo mauubos yung kahit 3 araw. Kahit nag-workout pa siya, hindi ka kaya ubusin. Hindi po kayo, kumain na lang kayo. Hindi agad busog ako. Kung wala kayo kauulam, ibigyan mo na lang akong bigas. Wala isang pa rin ako. Pera pagkain. Pera pagkain. Hindi nga. Ang bihira ang mga tao. Pero habit eh. Habit. Okay, conclusion. Bad habits leads to wasted time. Nasahin natin oras natin. Leads to wasted education. Sabi ko nga doon sa mga kasamahan ko, alam niyo ang problema dito ng mga tao, hindi kailangan kumuha ng, ang problema hindi yung extra, yung after class English eh. Hindi kailangan nila magdalawa ng lesson ng English para matuto. Kailangan nila mag-double ng effort dun sa isang lesson. Ala eh. Saan ka nakakitang kumopya kayo, second year, I'm speaking of second year and third year, pinakopya ko, puno na yung blackboard, tapos may nagdadaldalan. Nasa yung ginawa niyo? Hindi pa nagbubukas ng notebook. Hindi pa nag-uumpisa. Tapos, alam na sinusulat mo, mahalaga. Tatanong pa, okay ba yan? Hindi nila kung ano ibig sabihin take note. Pukpukin.
Maraming pukpukin. Ang nakakalungkot lang mga kapatid, di pa tumutunog ka, pero hindi bumabaon. Wasted wealth. Sabi ko nga, sayang yung mga pera ng mga magulang na yan. Sa iba, Marie, may pumasok na mas marami pa yung absent kaysa sa pasok. Sasa. Pinapasok ng after class sa English, mas marami pa yung absent kaysa sa pasok. Wasted health. Mga kapatid, ito po binigyan ba tayo ng appointed time ng Panginoon kung kailan mamamatay? Yes, we have. Sad to say, na mas marami sa ating maraming taong namamatay ng ito yung time na dapat kang mamatay, pero maaga pa lang nakatay ka na. Yun ba yung kalooban ng Panginoon? Hindi, yun yung kalooban mo. Napabaya ka sa kalusugan mo, nag-abuso ka sa kalusugan mo, hindi ka nagpapahalaga sa kalusugan mo. Wasted health. Wasted life. Sige, sabihin natin, nabuhay ka ng 90 years sa mundo. Ano ang accomplishment mo? Paano mo ginugol yung 90 years mo? Si Jesus Christ nabuhay 33 years lang. Pero gaano makabuluhan yung ginawa niya, kahalaga, in that little span of time. Di ba? Habit. Sabi niya, ang gawain ko ay sundin yung kautusan na nagsugo sa akin. Good habit. Pag-aralan po natin yung good habits. Sabi po sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Yung pong salitang manner, sa Greek word ay ethos. At ang ibig pong sabihin ng ethos, prescribed by habit or law, custom, manner. 12 times pong ginamit ito sa New Testament. So yung Bible pala, nagtuturo din ng habit. Isang bagay na ulit-ulitin mong gawin hanggang makasanayan mo at pag sanay ka na, natural na lang sa'yo. So what's the difference between good habit and bad habit? Ano po ba ang kaibahan? Sabi po dito, good habit is hard to do at the beginning and easy at the end. While bad habit is easy to do at the beginning and hard at the end. Ano pong ibig sabihin? Yung good habit, mahirap mong pasimulan. Kasi kailangan mo ng disiplina. Kasi kailangan mong mag-isip. Kasi kailangan mong gawin ito kahit hindi ganun ka saya yung nararamdaman mo sa kalooban mo. Dahil ang iniisip mo, kaya mo ginagawa ito, hindi yung gagawin mo ngayon, kundi yung resulta ng gagawin mo. Para lang sa pag-aaral, pagbabasa at sa paglalaro ng mga computer games o ng cellphone. Diba? Yung cellphone, yung paglaro mo, may instant enjoyment yan. Pero after that, wala na. Yung pagbabasa mo, hindi talaga ganun ka-enjoyment sa una. Kasi hindi yun ang lagi mong ginagawa. Pero pag patuloy mong ginawa, mawawala na yung parang pagkabugdot mo. At pagkatapos mag-i-enjoy ka na. At pagkatapos yung 30 minutes na pagbabasa mo, later, magiging 45, magiging 1 hour, magiging 1.5, magiging 2 hours, at higit pa. Dahil nakaka-develop ka ng momentum. At hanggang dumating yung panahon na pag hindi ka nagbabasa, hindi ka na komportable. Bakit? Nasanay ka na nagbabasa eh. Yung nanay ko, namatay ng 84 years old. Pero for so many years, tuwing umaga, believe it or not, yung bulgar na, bagamat bulgar, na dyaryo sa atin sa Pilipinas, binabasa niyang cover to cover. Every day. Alam
Alam niyo ba na yung isipan natin, pag hindi na-exercise, mas madali tayo magkaroon ng Alzheimer's disease. Madali tayo maging ulyanin. Pero mga tao, 60 plus pa lang, nagka-ulyanin na eh. Kasi hindi na pa-practice eh. Pag-aaral. So bad habit is easy to do at the beginning and hard at the end. So ginawa mo yung masarap ngayon, naglaro ka, hindi ka nagpahalaga, in-enjoy mo yung buhay mo, and then what happened later? Nagdudusa ka. Dahil marami ka na-miss sa buhay na dapat sana ginawa mo nung panahon na nag-i-enjoy ka sa mga kasiyahan. Good habit requires discipline. Bad habit is merely done because of temporary pleasure that it gives. Nung maliliit po yung anak ko, sabi ko, makinig kayo sa akin. Alam nyo ba, kung hihintuan lang nyo yung television, approximately 3 hours o average na 3 hours na ng television ng bata during school days. Pwede lumabas ng konti, pwede magbuwasan ng konti. So ilagay natin sa 2 hours. Sabi ko, kung tatanggalin nyo yung television sa buhay ninyo, tapos ang ipapalit natin, mag-exercise tayo. Yun ang gagawin natin regular activities instead na panunod ng television. May patutunguhan kayo. Sabi ko sa mga anak, meron akong kaibigan, Christian, sa Batangas. Sabi ko, alam mo ba yung mga anak ko? Hindi nanonood ng TV yan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday evening, meron kaming family time. Namimisa ng movie o mga documentary film. Nanonood kami together. Saturday, Sunday, meron lang oras ng panonood kasi meron silang ensayo niya. Meron silang ibang activity. Hindi lahat ng gusto nila. All the time, all the way. Sabi nung kaibigan ko, kawawa naman ang mga anak mo. Nakakayanan ba nila yun? Kawawa. And I'm speaking of Christian. Kawawa naman ang anak mo. So, mahirap mag-ensayo. Inigising mo ng 5:30 yan. 3 times a week. Monday, Wednesday, Friday. 5:30. Mag-ensayo sa umaga. Pagdating ng 3:30 sa hapon, may ensayo. 5 to 6 times a week. Bukod pa yung double session ng isang araw. Nag-ensayo. Hanggang ngayon, hindi sila slave ng television. Bakit? Habit. So, nasanay sila na discipline, take care of their health. Kumain ng gusto, kumain ng tama, mag-exercise, matulog ng tamang oras. Pag magpupuyat yan, pa, pwede bang mga 10:30 na ako matulog ngayon? Bakit? Kasi Papa, may exam kami bukas, marami kong review. O sige. Matulog ka maaga. Gigising ka bukas, hindi tayo mag-ensayo, doon ka mag-aral. Kaysa magpupuyat ka ngayon. So habit, discipline. So bad habit is merely done because of temporary pleasure that it gives. Yun lang. Pagkatapos na wala na. Marami pang side effect. Good habit requires to think of the goal in the future, while bad habit thinks of the present comfort it provides. Yung good habit kasi meron kang dinalasang maabot eh. Hindi mo iniisip yung kasiyahan. Dahil sa katotohanan lang, by nature, ang tao gusto mag-enjoy lang. Diba? Yung bata gusto maglaro lang. Pero ba't sa natin sinasanay na mag-aral, magbasa, magsulat? Dahil gusto natin maging maganda yung kinabukasan nila. Ayaw natin sila maghirap, ayaw natin sila makariwara. Hindi ko malimutan yung sinabi ni tita ni Elisa sa akin. Yung paano tuloy sa kanya anak, play today or pay later. Or pay today and play later. Ano bang ibig sabihin?
Sa mga estudyante, maglaro ka ngayon, magbabayad ka sa kinabukasan. Ibig sabihin, pagka matanda ka na, magdudusa ka na. Kasi naglaro ka lang ngayon eh. Ngayon, ang gawin mo, magbayad ka ngayon. Pagdating ng huling panahon, maglalaro ka na lang. Ibig sabihin, pag sumikapan mo ngayon, at later, tapos ka na, magkakaroon ka mga trabaho, mag-enjoy ka sa buhay mo. Bakit? Meron kang pinuhunanan. Nagtanim ka muna kasi. Ngayon, ang problema ng maraming tao kasi ganito, yung kasiyahan muna. Alam niyo pa sa time management? Ano yung sa time management? Priorities. Ito yung mahalaga, ito yung important. Unahin mo. Lahat ng pleasure, ginagawa mo lang as sort of a reward dahil meron kang pinagsumikapan. Kakain ako nito, gagawin ko ito, pupunta ako sa ganito. Bilang reward mo dahil meron kang na-accomplish. Pero ang nangyayari ganito, lahat ng responsibility, lagay sa baba, ang top priority, yun lahat ng reward yung kasiyahan. Ang problema, yung kasiyahan, hindi maliit na portion ng buhay, mas mahaba. Yung priority, may test bukas, mag-aano ko mamayang gabi. Diba? So yun ang nangyayari. At kuminsan sa Christian, ganun din. Diba? Basta lang tayo ng Bible kasi meron tayong kailangan sa Panginoon, magpe-pray tayo kasi may kailangan sa Panginoon. Attend tayo kasi nakakahiya, pero not out of the heart. So good habit leads to success and fulfillment, while bad habit leads to failure and misery. So familiar na po tayo dito. So sabi po ito, first we form our habits, later our habits forms us. Therefore, conquer your bad habits or your bad habits will conquer you. So tayo pumuporma ng ating nakasanayan. Diba, dumating ka sa bahay, balik tayo mga anak mo. Pag dumating sa bahay, hatos yung uniform, yung sapatos, kalat. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng lalagyan ng sapatos. Naglagay ako ng lalagyan ng damit. Pero mahabang panahon, sa totoo lang, mahabang panahon, ganun pa rin. Kung kailan papasok, hinahanap ng sapatos. So, kailangan magpaglaban ka. Pag hindi ka lang paglaban, ganun na sila habang panahon. So, time has come, nasali na sila. Pinapagalitan mo eh. Pinaparusahan mo. So, anak natin, ganun din. Tayo mag-mold ng kanilang habit. Unless magpa-enslave tayo sa kanila, sundin natin kung ano yung gusto nila at tayo yung susunod. So, pag hindi natin paglabanan yung ating bad habit, anong sabi doon? Aalipinin tayo. Tayo lulupigin yung ating mga masamang nakagawian. Hindi lang papatay sa atin. Nakalimutan ko po yung pangalan ng isang baging sa Amazon forest, sa rainforest. Yung pong ibon, sa mga may mga baging dyan, kakain sila ng putos na maliit. Tapos, siyempre, nilipad yan, at idudumi nila yung buto-buto. So, may malaking puno na malalagyan ng buto na yun. Maliit lang. Halos gamustasa lang. Tutubo dun sa puno yung baging na yun. Ngayon, ito pong baging to, diba, ito yung puno. Tumubo siya dyan. Mabilis siyang lumaki. So, paglaki ng ganyan, kumakapit siya dun sa pinakapuno. Kakapit siya. Tapos, saan siya kumukuha na ng sustansya? Doon sa puno. So, para sa parasite. Tapos, sasakalin niya ng sasakalin yung puno na yan. Isasak niya lahat ng sustansya ng puno na yan. And time will come, yung puno na yan mamamatay. At time will come, yung puno na yon malulusak. Alam mo nangyayari? Ang nakatayo na lang, ang nakaporma,
yung mga vine na kumapit sa kanya, pero yung puno wala na. Ganun ginagawa ng bad habit sa atin. Kinakain yung ating pagkatao. Sabi po ni Vince Lombardi, si Vince Lombardi is one of the greatest football coach that have ever lived in America. Marami yung video nito, magaling siya sa speech, maganda ang kanyang pagkatao, kanyang karakter, katotohanan ng mga kapatid. Mas sikat pa siya kaysa mga atleta niya na consistently for so many years nananalo sa competition. Hindi tinataas yung mga atleta pagka nanalo yung team niya, siya ay tinataas. Sikat na tao sa Amerika. At ako, sa totoo lang, saludo sa kanya. 2 kamay pa. Itong sabi niya, winning is a habit. What's your thoughts? They become your beliefs. What's your beliefs? They become your words. What's your words? They become your actions. What's your actions? They become your habit. Or habits. What's your habits? They become your character. Yung personalidad natin, yung pagkatao natin, yung character natin is just a product of what we have made for ourselves. Habit. Maging tama, maging mali. Maging maganda, maging pangit. It's a habit. Sabi po sa John 8:31, then said Jesus to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, then ye are my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Ano po sinasabi dito? Pwede tayo magkaroon ng kalayaan sa ating pagkakaalipin sa mga bad habits of doing sin through Jesus Christ. Jesus can give us victory. But we have to follow step by step the procedures which are taught in the Bible. It's just not a good habit, it's a godly habit. The truth gives us freedom from the slavery of sin and habits. How? By our decision to obey God's command and to submit to His authority or divine authority. By our decision to repent and to turn away from our old habits of sin. So by our decision to obey Jesus' command in our lives. So ang problema po kasi kaya tayo nakaka-develop ng maraming bad habit, we tend to follow ourselves. Our desires, what is comfortable to us, what gives us pleasure. Ano bang kaibahan ng isang responsableng magulang sa irresponsableng magulang? Yung irresponsableng magulang, iniisip niya yung sarili niya. He doesn't care about his children. Yung responsableng magulang, he doesn't care too much of himself o yung needs niya. He cares so much of the needs of his family. Mas marami siya nagagawa. Bakit? Because of love. Ngayon, kung yung ating love ay nasa Panginoon at wala sa sarili natin, mas marami rin tayo magagawa. At sa totoo lang, hindi natin kaya talunin yung Panginoon eh. Anong bagay na gawin mo sa Panginoon? Hindi mo ba pwede sabihin, ang dami ko nagawa sa Panginoon, yung Panginoon wala nagawa sa akin. Ang katotohanan, wala pa nga tayong ginagawa sa Panginoon eh. Marami nang nagawa Panginoon sa atin. Okay? So, once sumunod tayo sa Panginoon, yung joy, ibibigay naman niya sa puso natin. More than what money can give or material can give. Sumunod lang tayo. So, godly habit is a daily activity. Isang bagay na gagawin mo araw-araw. Natural lang. John 14:15, sabi dito ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Ang ibig po sabihin ng keep ay gawin yung kautusan ko.
At yung paggawa, hindi, kung may problema, o kung may kailangan, o paminsan-minsan. Yun ay araw-araw. Luke chapter 9 verse 23, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Ano sabi? Deny himself. Itatwa mo yung sarili mo. Huwag mo unahin yung sarili mo. Unahin yung sinasabi ko. At habang inuuna mo yung sinasabi ko, inuuna naman kita. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. And take up his cross daily. Sa Bible po, ang ibig sabihin ng cross dito, hindi yung magpinitensa tayo at yung mahal na araw. Ibig mo sabihin nito, pasalin natin yung ating cross, gawin natin yung ating responsibilidad sang-ayon sa iniutos ng Diyos sa atin. And follow me. Galatians 5:16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ano ba yung walk? Maglakad. So ano ba yung walk? Yung daily, yung keep. Something that you have to do every day. Every day. Every day. Lahat ng mga champions sa sports, nagpa-practice every day. Kahit walang practice, yung mind nila, pinag-iisipan pa rin yung sports. At kahit walang practice, ang pinag-uusapan nila, patungkol pa rin sa sports. Bakit? Dahil yun ang nasa puso eh. Ano ba kaibahan ng mga basketball player na NBA doon sa interbarangay? Pareho lang tao yan. Pareho lang kinakain yan. Anong kaibahan lang? Habit. Yung isang gagawin, magte-train kasi malapit na yung laro, mag-training na tayo, 2 months. O 1 month before. Pero yung mga national player, nagte-train all throughout the year. In season, off season, nagte-training yan. Hindi humihinto. Nakabakasyon yan sa ibang lugar, pero nagte-training sa ibang lugar. Every day. Gusto natin maging champion? We have to train every day. Gusto natin maging, kung ano man yung goal natin, we have to do that every day. So godly habit requires great discipline. Pero sa totoo lang, ano nakakatuwa? Yung discipline, sa una mo lang mahirap pasunurin yung katawan mo at yung kalooban mo Sabi po ng mga psychologists, may binabasa ako sa internet sa research ko, in 21 days of consistent doing something good, you can break your bad habit. 21. Walang hinto. Gawin mo for 21 days. Isang bagay na halimbawa, kahinaan mo to. Labanan mo, ito gawin mo, ito yung tama. Gawin mo yan for 21 days. Magtutuloy-tuloy ka na. Bakit? You have already that momentum. Sabi ni John C. Maxwell, you'll never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Last, godly habit leads to the road to success. Nakakatawa sa buhay ng maraming tao, wala na pang tao na nananalangin o nangangarap na maging bigo. Lahat nangangarap na maging tagumpay. Pero ilan lang yung natatagumpay? Ilan lang. Ang problema, hindi yung kapwa mo, hindi yung bansa mo. Ang problema, yung habit. Sabi po ng Panginoon, o ni Joshua, o sabi ng Panginoon kay Joshua sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Pag sinabi good success, meron bang bad success? Meron. Yung mga nagnakaw sa bangko, nagtagumpay sila kasi nanakaw nila yung pera, that's good success. Yung mga nandayat ng loko ng kapwa, na naloko nila, that's a bad success. Diba? Ito good success.
So kung i-outline po natin yung Joshua 1:8, ito po yung outline niya. What is the manual for success? The book of the law. Today, it's our whole Bible. Ngayon, kung meron mga aklat, anong dapat mong gawin para magtagumpay ka? The knowledge for success. Meditate day and night. Pagbulay-bulayan mo sa salita ng Diyos, araw at gabi, mayat maya, sa tuwi-tuwi na. Sabi nga ng Diyos sa bansang Israel, noong panahon ni Moises, sa Deuteronomy chapter 6, sabi doon, ituro nyo sa inyong mga anak ang mga bagay na ito, ang salitang ito. Kung kayo nakaupo, kung kayo tumatayo, kung kayo nakahiga, kung kayo naglalakad. Ibig sabihin, sa bawat pagkakataon, ituro nyo yung kabutihan at kautusan ng Panginoon. So, knowledge for success. Third, after gaining all the knowledge, or while gaining the knowledge, what's the exercise for success? To do according to all that is written therein. Gawin lahat ng mga bagay na nasusulat dito. What's the product of success? And make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So alam niyo po ba yung pattern na ito? Sa anong bagay na gusto natin pagtagumpayin sa buhay? Ito lang din yung kailangan meron kang goal. So para yung goal mo mangyari, kailangan meron kang basihan. So yung basihan, kailangan pag-aralan mo. Yung pag-aaral, gusto mo, paging makatotohanan, isabuhay mo. Isabuhay mo ang mangyayari. Pakikinabangan mo yung bunga nito. Okay, example. Halimbawa, ako gusto kong maging, ang weight ko maging 100 kilograms in 3 months. So, ang dapat kong gawin? Magpaplano ako. Ano yung dapat kong kainin? Ano yung bawal kong kainin? Ano yung dapat kong gawin? Ano yung bawal kong gawin? Pag-aralan ko yan. Diba? Pagkatapos, magpo-program ka ng ano yung kakainin ko, ano hindi ko kakainin, ano yung exercise ko na dapat gawin. Gaano karami yung calories na ma-burn dito. So kung ganito gagawin ko for 3 months, gaano karami yung weights na mawawala sa akin. Sa weightlifting mo, ginagawa yan eh. Kung ba, sabi ko, gusto ko sana ako in 1 full year time, lumakas ka ng 15 kilos, binibreak down to yung 1 month. Meron kaming monthly training na heavy day. Para naka-program lahat, alam mo kung paano yung progress niya every month, kung possible ba na ma-reach mo yung goal mo o hindi. So lahat, yung detail niya, napakahalaga niya. Kung gusto mabot yung goal mo. Exactly the same kung yung sinasabi sa atin sa Bible. So we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Alam niyo ba yung tinatawag na extraordinary things? Sabi doon, extraordinary things are not done by extraordinary people. It is done by ordinary people who do things in an extraordinary ways. It's a habit. So godly habit leads to the road of success. Question, what are godly habits? So ito isang bagay na dapat po natin gawin kung gusto natin manatili na spiritually strong. Praying, Bible study, attending church, sharing the gospel and fellowshipping, consistently in obedience and submission to God, maintaining an orderly and disciplined life. It's a godly habit. Next, applying habit to our value system. Ano ba yung mga bagay na dapat nating pahalagahan sa buhay natin? Mayroong mga tao, basta ang mahalaga sa akin, masaya ako. Ang mahalaga sa akin, ginagawa ko ito na papasaya sa akin. Pero hindi lahat ng papasaya sa iyo, magdadala sa iyo sa tagumpay. Maraming bagay na papasaya sa atin, nagdadala sa atin sa kapahamakan. Maraming pagkain na papasaya sa atin, pero hindi nagpapalusog, nagdadala sa atin sa pagkasira ng kalusugan. Okay. So ano po yung values? Spiritual values. The values that connects us to a higher power and give us a sense of purpose beyond our material existence. So kung papahalaga ako sa spiritual life ko, ano yung habit na dapat kong i-develop?
Ano yung habit na umaalikin sa akin? Bakit hindi ko maabot yung gusto kong mangyari sa spiritual life ko? So kailangan bago sa atin, humawak tayo one time ng papel o this night or these days. Humawak tayo ng papel. Mag-evaluate tayo sa sarili natin. Ano yung kulang sa akin? Ano yung mali sa akin? Ano yung mga hadlang sa akin? Ano yung gusto kong maabot? Ano yung problema rito? Ano yung dapat kong i-develop na habit? Pag hindi natin yung ginawa yan, ganito lang tayo habang panahon. Wala kang magiging improvement. Personal values. Personal values are those the traits we see as worth aspiring to and that define our character. Anong problema natin? Maibigin ba tayo o wala tayong magpahalaga sa kapwa natin? Ano inuuna natin? Sarili natin o yung kapwa natin? Ma-pride ba tayo? So, ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa pride? Ano ba yung dapat natin gawin? Dapat maging humble tayo. Ano yung dapat natin gawin? Ano yung habit na dapat natin create para ma-achieve natin ito? So maraming character traits. Sa totoo lang, sa Google, sinabi ko, meron mga 73 bad habits na ginagawa ang mga tao. Pero kailangan mo ng 104 good habits para maging normal at maayos at maging matagumpay yung buhay mo. That's in practical ways. Hindi ko lang masusulat ito, napakadami. Pero napakaganda ang pag-aaralan. Family values. To love and care for those we are close to. Our children, our parents, and our other family members, and our friends. So may pagpahalaga ba tayo sa kapwa natin? Mag-take time ba tayong kausapin sila, tawagan sila, bisitahin sila, regaluhan sila, kumustahin sila, alamin natin ang nangyayari sa kanila, makibahagi tayo sa problema nila, tulungan natin sila. Sa totoo lang, mga kapatid, sabi din ng Panginoon, these two and the greatest commandment, love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Second is this, love your neighbors. Kasi pag mahal mo sila, una, hindi ka gagawa naman sa kanila, second, gagawa ka ng mga bagay ng pagsiservisyo mo sa kanila. Last, social values. Yung relasyon natin sa kapwa, hindi lang sa kapamilya natin. Ano yung ginagawa natin? We have to care not only for their souls. We have to care for them personally, for their lives. Sabi nun sa isang preacher na nag-preach sa amin, people don't care what you know until they know that you care. People don't care what you know until they know that you care. Hindi papahalagahan ng tao anong meron ka, anong alam mo. Pero magiging mahalaga ka sa kanila pagka alam nila na ikaw nagpapahalaga sa kanila. Conclusion. If you want to succeed sa kalusugan mo, o halimbawa sa sports, o halimbawa sa education, o halimbawa sa business, o halimbawa sa faith mo, sa buong buhay mo, gusto mo bang magtagumpay? Sabi po dito, create a good habit. Ang nagiging hadlang lang sa tagumpay natin, sa totoo lang, laziness. The habit of resting before you get tired. So ito po, gusto natin maging successful, meron pong ladder of success. Mag-isip, mag-analyze, mag-plan, subukin mo, gawin mo uli, at gawin mo uli, at gawin mo uli, hanggang abutin mo yung pasokdulan ng iyong goal. So, for short, success is a habit. Gusto ko i-quote yung sinabi ulit ni Vince Lombardi. Gusto ko itong taon to. Sabi niya, winning is not sometime thing. It is an all the time thing.
You don't win once in a while. You don't do things right once in a while. You do them right all the time. Winning is habit. So the quality of life that we set for ourselves will be based entirely on the habit that we create. So magkakaroon ng kwalidad yung buhay mo kung gumawa ka ng isang habit na alam mo na yung layunin mo sa buhay mo, sa bawat araw mo, base mo sa habit mo, ay patungo doon sa nilalayon mo araw-araw. So the quality of life that we can achieve is based on the habit that we will create. So gusto natin maging mabuting Kristiyano, make it a habit of obeying God. And doing our responsibility. Hindi ko sinasabing madali. Okay? Meron tayo magfe-failure ka. Pero hindi yung failure ang mahalaga eh. Dapat yung failure, sa halip na pahintuin tayo, failure should give us a lesson. Saan ako nagkamali at anong dapat kong gawin para maituloy dito. Okay? So, before we end up, as closing, bawat isa sa atin, I hope you take time today, evaluate yourself. Ano yung kahinaan mo, ano yung kakulangan mo, ano yung mga pagkakamali mo, ano yung mga habit mo na alam mo naman. Alam mo naman yun eh. Okay? Tayo na nakakalam kung ano yung kahinaan natin eh. Sulat natin. O ano yung paraan para masolusyonan natin. Alam din natin yan eh. Hindi mo pwede sabihin hindi natin alam. Alam natin. Ang problema lang, hindi mo pinapahalagahan dahil nag-i-enjoy ka dun sa kalagayan mo. But the problem is, pag dumating yung huling panahon, dun tayo magsisisi. Sasabihin natin, ba't hindi ko ba ginawa yun? Okay? Problema, it's too late. Hindi natin may babalik yung panahon. Sabi nga doon sa napakinggan namin kagabi ni Brother Rudy, sabi doon, today, the sun will set. And tomorrow, it will rise again. So lahat ng mga lumipas natin kahapon, hindi na natin may babalik. Subalit yung pagsikat ng araw ngayon, pwedeng baguhin yung ating kinabukasan. How? Create a good habit. Type mo na lang. Salamat po, maraming sa langit sa inyong pagpapala. Salamat po sa mga praktikal na lesson namin ng pag-aralan. Nawa ang bawat isa sa amin ay magpahalaga sa aming buhay, sa aming oras, sa aming kinabukasan. Sa pamagitan po ng pagkakaroon ng evaluation sa aming buhay, sa mga umaalipin na mga nakagawian at nakasanayan namin sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng karunungan na alamin namin ito, tanggapin namin itong katotohanan ito, harapin din namin, Panginoon, yung katotohanan na dapat namin baguhin ito sapagkat ito po, Panginoon, magdadala sa amin sa kapariwaraan at kapahamakan. Nawa, O Diyos, hindi namin yung salita, gawin po namin ng iyong kalooban, unahin po namin ang inyong kasiyahan, hindi ang kasiyahan namin. Sapagkat alam po namin, O Panginoon, na kung kami magsusumikap, didisiplinahin namin ang aming sarili na gawin ng katotohanan at katuwiran, ay magtatagumpay po kami, hindi lang dahil sa aming kakayanan, kundi dahil sa inyong patnubay at paggabay at ang kalooban nyo na kami magtagumpay sa buhay nito. Salamat po, O Diyos, dalangin namin, bigyan po niyo ng karunungan, ng katapangan, kalakasan, na kayo po unahin namin sa bawat araw ng aming buhay at sa bawat desisyon na aming gagawin. Dalangin din po namin, O Diyos, sa araw na ito, sa pagkain aming pagsasaluhan, naway gamitin niyo sa kalusugan ng aming katawan, at pagpalain niyo rin po ang aming makaloob sa inyo, at magamit po ito sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Ito hinihiling po namin ng may pasasalamat at pananampalataya sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.